Kayo. Kanina sabi natin, kinakailangan ba ng Code of Ethics? Wala rin pagkakaiba yan sa pag-ordinaryong diskurso. Kung ikaw'y bastos, sino makikipag-usap sa'yo? Iiwanan ka ng tao. Ako, nagsusulat ako sa isang pahayagan na may online. Yung pahayagan na yan, kilalang pro-GMA. So sa umaga, makikita mo yung mga komentaryo, puro mura sa akin. Pero ano nangyayari? Pagdating na alas 9, pag pumasok na yung administrator, binubura silang lahat. Paano ngayon yan? Nagbubura kayo, buburahin din naman kayo. No? So kung ayaw nyo mabura yung mga sinasabi nyo, huhusayan nyo naman yung isusulat ninyo. No? So sa akin talagang, it's freedom of expression. Pero ang freedom of expression lang ay naririyan para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng paninindigan, pero nasa atin pa rin niya kung anong dapat paniwalaan. Marami ng mga means nga para mag-express. No? So, kay Sir Mon muna, gusto ko itanong, dahil Sir Mon, sa Amerika, sa ibang bansa, first world, yung circulation ng printed media, printed dyaryo ay pababa. In fact, marami na ngang nalulugi daw, Nick, at nagiging electronic na lahat. Sa ating bansa po ba, may alam po ba kayong mga pag-aaral, yung pag-shift na ganyan, at yung, is there a growing parang percentage of people na na-impluensyahan nitong social media versus yung traditional media? Well, isang trend na ngayon yan na yung mga dyaryo, yung lalo na yung nalulugi, ay nagsishift at o kaya nagkakaroon ng mga websites na. At in fact, isang growing trend yan. At marami sa kanila kumikita. May mga nalugi din, pero marami kumikita. Actually, mas doon mo dapat tingnan yung ganyang phenomenon kasi social media is a media. Kagaya ng print media or television. Yung growth ng technology, neutral ang epekto niyan eh. It can be used for good, it can be used for bad. At usually, nagsisimula yun, walang rules yan. Ang simula ng internet, mga scientist actually lang yan eh. Bago naisipan ng iba na bakit scientist na nag-uusap sa isa't isa, baka pwede naman general public. At ngayon, lampas-lampas na. It's entirely social media. In the sense na yung buong lipunan, kung gustuhin, ay pwedeng sumama dyan. And from that point of view, nagkaroon na ng mga iba't ibang attempt to regulate it. Ako tingin ko, the same story na nangyari sa ibang media na nagsimula sa walang rules. Patungo sa kung anong rules. At hanggang ngayon, in fact, nagdidebate pa kung yung television ay ganito at ganyan. May mga parental control sa movies, pinag-awayan pa yan. The same will happen to the social media. But at the end of the day, I agree sa point of view na freedom of expression ang usapin dito. Ang mas usapin kung sino yung magde-decide kung tama o mali, maniwala o hindi, ay yung mismong gumagamit ng social media. Hindi ang any institution, whether gobyerno yan o industriya, ang pwede magkaroon ng ganyang klaseng rule. Otherwise, may problema na tayo sa censorship dyan. Tanungin natin si Attorney Trixie Angeles, yung IBP ba, meron bang ginagawa? Kasi may freedom of expression tayo. Pero may limitations din, And what about yung mga dubious characters na, o silang mag-a-administer at pwedeng burahin yung lang gusto nilang lumabas, yung lalabas, yung mga ibang they want to express themselves, buburahin niya. Anong recourse ng ganon? Ano yung dapat gawin? The IBP itself, hindi kasi ang regulations namin pertain only to lawyers, But on the internet, as was mentioned, the good goes with the bad. Even anonymity is part of it. So the rule is always freedom of expression. Minsan may nasasaktan dahil doon. I'm sure every one of us who's wired here has experienced it at one point or another. Masakit. Pero that's the price we pay for expression. And Attorney Roque is correct. Eventually, it will regulate itself. So dito, nobody is asking for regulation of the net. There is, however, a growing trend in Western countries, in the United States itself. Marami na silang nire-regulate on the internet. Forms of speech, particularly dangerous, what they characterize as dangerous speech pagka yung estado na ang tinitira. Hindi pwede yun dito because that's the, and our historian will bear this out, is that the Filipino culture is by nature radical, by nature questioning, by nature everybody who raises his head above the crowd gets it. We're a collective people so we respect the collective. Pagka merong na i-increase or
somebody rises above the crowd, then that person will be subject to the test of the collective. So in this case, it's actually okay to just let the internet regulate itself. At least dito sa jurisdiction natin, we take the haters together with the complimenters. No, you have Facebook where you compliment yourself. But yung IBP has a website, right? Yes, You have it a does. web presence. So what do you do with it? We put information. So Walang The opinion haters doon. and lovers din doon. Ganon. of course we do. I mean, by nature, there's feedback, pero we don't have we're not as exciting, I think, as the other blogs, no? But you can trust the materials that are on the IBP because we link, let's say, with the Supreme Court. The records that we put up pertaining to the impeachment are the official Senate records. In-encode lang namin and we put it in a more reachable electronic media. So it's not like as if you can't trust this. You go to other websites and trust becomes a major factor. Hindi na to betrayal of the public Pero ito, trust, but Attorney Trixie, for evil to triumph daw, all good men just have to do nothing. At mananaig na naman yung mga trolls at yung mga nambabasto sa internet. Kaya Attorney Terry, do you encourage lawyers and the academics at mga political analysts and historians to blog and be active sa internet? Oo naman, kasi dahil bagong avenue naman na talaga yan ng pagpapahayag ng ating mga pagtingin sa mga usapin, dapat i-exploit yan ng mga political analysts sa opinion makers para yung mga bata talagang ma-involve. Kasi mas gusto ng mga bata nagtitingin-tingin nilang sa computer kaysa nagbabasa-basa ng dyaryo. At least yung blog ni Tony Roque talaga mababasa ng mga teens. Ano pangalan na Attorney Roque? Anong blog nyo? Paano ma-access yun? Well, harryroque.com lamang, no? Pero alam mo si Attorney Ridon, hindi ko pa nababate. Congratulations dahil kakapasa lang yan sa bar. Yan. 2 beses ko naging estudyante yan, no? Napakagaling na estudyante. At saka troll din siya kasi sinasabi niya hindi siya magaling. Okay, pero alam naman ng lahat na napakagaling ni Attorney Ridon. So, Mutual Admiration Society. Okay. May katanungan tayo sa audience, si Shelo Gonzalez ng Far Eastern University. Shelo? Ayun po, magandang hapon po. Ang katanungan ko po para kay Attorney Manalo. Paano po pinoprotektahan ng defense team si CJ Corona mula sa mga negatibong komento na lumalabas sa social media, lalo na po yung ilan na nakakasira na sa kanyang pamilya? Alam niyo po, isa po yan sa talagang seryosong problema ng depensa. Kasi nga po, in any, ito po kasi sinasabi nila, no? I've heard the comment na sinasabi yung defense team daw, magaling sa courtroom, pero hindi magaling sa PR, sa public relations. But kami po, naintindihan po namin na ang public relations, if you want to manage it, kailangan mong gumastos Kailangan mong puhunanan, kailangan mong lagyan ng effort at investment para magkaroon ka ng magandang public perception. Para sa survey, hindi ka talo. Para sa social blogs, hindi ka talo. Pero wala po kami ron Mabuti na lang po, isa lang po yung aming magiging tugon doon sa sinasabi mong negative comments na lumalabas sa social media laban sa amin at sa aming kliyente. Ito po yung live telecast nung trial every day from 2 o'clock to 7 o'clock, Monday to Thursday, starting May 7. Manood po kayo nung actual trial. Huwag po kayong manood yung shortcut na sa news. Panoorin niyo po yung actual trial. Yun po yung primary source. Tinatanong mo kanina, paano po ba natin malalaman kung ano po ba yung guidelines, kung anong paniniwalaan at hindi sa sa internet? You always check your primary source. Ano po ba ibig sabihin ng primary source? Yung pong pinanggalingan nung nakasulat. Yung pong nagsabi, yung unang nagsabi, that is the primary source. So, pag ang tinatanong mo, Supreme Court decisions, ano ba ang primary source? Yung pong official gazette na nagpa-publish ng Supreme Court decisions or yung mismong publication ng korte. Ngayon, ano po ang primary source when it comes to the impeachment? Yung pong actual coverage sa TV. Manood po kayo.
take down notes, and then from there, form your own opinion. At dagdag dyan, Paano ang dagdag dyan, natin, nandyan na rin yung transcript of records na banggit ni Yes. Attorney Trixie na Paalam nasa lang natin website. sa ating audience, 1:30 p.m. Mondays to Fridays dito po sa PTV starting May 7 and even before that no, meron kami mga ampaglilitis at That's may right. replay pa That's tayo right. sa Oo. gabi yung mga hindi nasa trabaho, eskwelahan sila, they're in school. May replay kami 9:15 p.m. yung summary plus yung buong replay po kung nais yung manood. Kaya dito, talagang patas binibigyan ng opportunity yung depensa at prosecution na magpaliwanag. But the discussion of 30 Dennis leads me to ask the question. Dahil sabi nga niya, gumagastos sa PR. Ang pinag-uusapan natin dito ay social media or itong sa internet. Alam po natin, Attorney Roque, na yung traditional media, unfortunately, meron na po yung napabalita na meron nga namamanipulate. May nababayarang komentarista, may nababayarang opinion maker. Ito po bang social media at yung mga opinion na lumalabas dito, sa tingin nyo po, at this point, kayang bayaran, kayang i-manipulate, kayang palabasin na ganito ang posisyon when in fact it's not really the case? Napakadami ko ng karanasan dyan eh. Hindi mo madideny na meron talagang mga tao na nabubuhay na para mag-feed ng data sa internet, laban or pabor